kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ipinakita ni Kaloy kay Abe ang viral video ni Jordan at sinabi na wala nang kailangan pang pekeng propaganda dahil ang mga tao mismo ang bumabatikos kina Jordan at Billy. Ngunit hindi natuwa si Abby dahil pakiramdam niya'y mali ito, lalo na ngayong mas lalo siyang napapalapit sa kanyang idolong si Billy. Kung matuklasan ng iba na may koneksyon siya, tiyak na magkakaroon ng problema. Kaya tinanong ni Kaloy si Abe kung nakalapit na ba siya sa kanila at nakapasok sa kumpanya. Sumagot si Abe na hindi pa dahil kung lalong tatargetin siya ni na Billy at Jordan, mapapahamak siya. Inisip ni Abby na balang araw ay makakasama niya ang mga kaibigan ni Billy, dadalo sa mga event, sasali sa mga award night. Pangarap niyang umakyat sa entablado, tumanggap ng parangal, at ipakita ang kanyang talento. Pinakalma siya ni Kaloy na mangyayari ang lahat dahil nasa kulungan na si Jordan. Ngunit ibinunyag ni Abby na nakalaya na si Jordan. Ikinagulat ni Kaloy. Muli siyang binalaan ni Abe na huwag maging pabaya dahil kung mahuli sila ay muli silang makukulong. Samantala, ibinunyag ni Val ang lihim na code sa kanyang telepono. Ikinagulat ng lahat dahil I love you Jordan ito. Nang suriin ni Tony ang telepono, wala siyang nakitang mensahe kay Kaloy. Ngunit nagalit siya nang makita ang girlfriend niyang si Val na nakikipagpalitan ng mensahe kay Yan at nakikipagkita sa hotel. Nagngit-ngit si Tony. Pinakalma siya ng mga kaibigan at ipinaliwanag ni Yani. Sa huli, napatunayang mali ang hinala ni Tony. Walang relasyon sina Val at Yan. Nagkita sila sa Le Jardin Hotel dahil si Val ang namamahala sa social media accounts ng hotel at tinutulungan si Yan na makakakuha ng diskwento para sa proposal ni Tony. Kaya't humingi ng tawad si Tony kay Val sa kanyang maling akala at humingi rin ng tawad sina Charm at March. Tinanong ni Tony si Yani kung bakit kailangang maging enggrande ang kanyang proposal. Sagot ni Yani, dahil ikinukumpara siya sa Ralph na dinadala si Charm sa mamahaling restaurant samantalang wala siyang magawa. Kaya't nais niyang gawing malaki ang proposal upang mapasaya si Tony at patunayan ng sarili. Napagtanto ni Tony ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad kay Yani. Sinabi niyang mahal niya si Yani kahit sa simpleng lugar sila kumain. Pagkatapos, si Yani ang nag-propose kay Tony at natuwa ang lahat para sa kanila, maliban kay Val na nalungkot sa nakitang proposal ni Yani. Nagpasalamat si Kaloy kay Abe dahil minsang nalagay siya sa panganib. Si Abe ang nagligtas sa kanyang buhay at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Si Abe lamang ang nagpakita ng simpatsya sa kanya dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Abe na pareho sila, parehong iniwan ng mga magulang. Minsang tinawag ni Kaloy si Abe na Bea. Nagalit si Abe at sinabing tawagin siyang Abby. Samantala, bumalik sa bansa ang ama ni Billy, labis na nananabik sa kanyang anak. Muli namang nangolekta si Abby ng mga larawan ni Billy. Pinanood niya ang live broadcast ni March kung saan ipinagdiwang ang engagement ni Nayani at Tony. Inisip ni Abby ang sarili niyang naroroon, suot ang pulang sapatos na kinuha niya mula sa bahay ni Billy. Pagkatapos ng party, nagulat si Billy nang makita ang isang missed call mula sa hindi kilalang numero. Nang tawagan niya pabalik, nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang ama. Agad niyang ibinaba ang telepono. Sa bahay,
Nagulat din si Precious kung bakit muling nakikipag-ugnayan ang ama ni Billy matapos ang higit 10 taon ng pananahimik ng panan nang dumating si Miss Monica at ang buong team, nagulat siya at tinanong ang dahilan ng pagpupulong at kung sino ang tumawag nito. Ibinunyag ni Megan na siya mismo ang nagtipon sa lahat. Nanatiling nakatago si Dara, alam niyang magagalit si Miss Monica. Diretsyong tinanong ni Miss Monica si Megan tungkol sa kanyang layunin at kung bakit sila pinatawag. Walang pasakalye, nagsimulang magsalita si Megan. Tahasan niyang sinabi kay Miss Monica, "Lalabas na ako sa grupong ito." Nabigla si Miss Monica at muling nagtanong, "Ano ang sinabi mo? Ulitin mo." Kalma namang inulit ni Megan na nais niyang magpahinga at iiwan ang team ng roomie. Napuno ng galit at panghihinayang si Miss Monica at sumigaw, "Hindi pwede! Pinili kita kaysa kay Jenny at ngayon iiwan mo ako ng ganito?" Walang simpatya, idineklara ni Megan na final na ang kanyang desisyon kahit hindi ito gusto ni Miss Monica. Ang pagbagsak ng maingat na binuong team ng roomie at ang pagtataksil ni Megan ay labis na nakasakit kay Miss Monica. Gayunpaman, nakiusap pa rin siya kay Megan na mag-isip muli, sinabing, "Pag-isipan mo pa, baka magbago ang isip mo." Ngunit tinanggihan ito ni Megan, nagbigay ng huwad na dahilan na siya'y pupunta sa ibang bansa. Sa katotohanan, lihim na pinlano nila ni Dara na hindi lamang umalis sa grupo, kundi sirain din si Miss Monica at ang institusyon ng Rumi. Plano nilang ikalat sa social media ang kasinungalingan na si Miss Monica ang nagpalayas kay Megan upang dungisan ang kanyang reputasyon gaya ng ginawa nila kay Jenny. Ngunit naging maingat si Miss Monica. Nais niyang i-record ang sariling salita ni Megan tungkol sa pag-alis sa grupo. Tumanggi si Megan at hinarang ang pagtatangka na nagdulot ng mainit na pagtatalo. Sa huli, hindi na napigilan ni Miss Monica ang matagal ng galit, hinawakan ang mikropono at hinampas si Megan sa mukha. Bumagsak ang luha ni Megan habang siya'y napaiyak. Umabot sa sukdulan ang galit ni Miss Monica. Sa sandaling iyon, lumitaw si Dara at sinubukang harapin si Miss Monica. Ngunit tinakot siya ni Miss Monica. Sinabing kapag nagpumilit pa siya, ay tatamaan din siya ng mikropono. Sa nakakatakot na anyo ni Miss Monica, tahimik na umatras si Dara at Migan ng walang salita. Sa isa pang pangyayari, labis na napahiya si Dara. Sinubukan niyang sirain ang tumataas na karera ni Jenny sa pamamagitan ng pagbabayad ng malaking halaga sa manager ng isang mail group. Umaasang ma-frame si Jenny sa maling paratang. Ngunit tuluyang bumagsak ang plano. Matapos tanggapin ang pera, ibinalik ng manager ng BGYIO Group ang pera kay Dara at itinuro siya ng may pagkasuklam. Deklarasyon ng manager, "Kainin mo ang sarili mong pera, Dara. Hindi namin kailangan ng maruming pera mo. Hindi mo kami mabibili o mailalagay sa iyong bulsa. Magpapatuloy ang aming kolaborasyon kay Jenny ayon sa plano. Tapos ka na, kaya umalis ka." Bumagsak si Dara sa pag-iyak, habang pinagmamasdan ni Minji mula sa malayo na may kasiyahan, nakangiti sa kanyang pagbagsak. Naisip ni Minji na sa wakas ay bumabalik na kay Dara ang kanyang mga kasalanan at nagsisimula na siyang magdusa sa mga bunga ng kanyang malalaking pagkakamali at kawalang katarungan. Ipinakita ng kabanatang ito ang pagtataksil ni Megan, ang matinding galit ni Miss Monica, ang kahihiyan ni Dara, at ang hindi mapigilang pag-angat ni Jenny, lalo pang inilulubog ang kwento sa mas malalim na tunggalian, pagtataksil, at emosyonal na pagbabayad. Ganap ng naligaw at naguluhan si Dara. Araw at gabi, isa lamang ang kanyang ipinagdarasal na tuluyang mapigilan ang pag-angat ni Jenny at siya'y masira. Wala na siyang pakialam kung maubos man ang kanyang pera
Ang tanging layunin niya ay ang pagbagsak ni Jenny. Ngunit hindi mapigil ang tagumpay ni Jenny. Patuloy siyang nagtatanghal sa malalaking event, kumikita ng malaking yaman at respeto. Sa bawat performance, laging nasa tabi niya si Minji upang protektahan siya. Kaya't nabigo ang lahat ng pagtatangka ni Dara na saktan si Jenny. Samantala, tuluyan ng pinalaya si Megan mula sa grupong Rumi. Bagaman, nagkunwari siyang nais umalis, galit na galit si Miss Monica at mariing sinabi, "Hindi mo na kailangang magkunwari na aalis ka. Ako mismo ang nagtataboy sa'yo mula sa grupong ito magpakailanman. Huwag mo nang ipakita ang iyong mukha sa akin. Lumayas ka." Pagkatapos ng pagpapatalsik kay Megan, nagbalak si Dara ng bagong plano. Itatag si Megan bilang solo artist gamit ang kantang ninakaw kay Jenny. Ngunit nakabatay sa nakamamatay na pagkakamali ang pakana ni Dara. Akala niya'y kumpleto ang kantang ninakaw, ngunit sa katotohanan, ito'y isang rough draft lamang, puno ng sablay na ritmo at hindi natapos na liriko. Hindi niya ito namalayan, kaya't lumabas si Megan sa entablado at inawit ang di kumpletong kanta. Pinagtawanan at kinutya siya ng mga manonood. Sinabing walang saysay ang kanta at putol-putol ang mga salita. Hindi nila alam na ito'y bitag ni Jenny. Matagal nang minamasdan ni Jenny ang kasamaan ni Dara at Megan at inaasahan ang bawat galaw nila. Sadyang iniwan niya ang di kumpletong draft sa lugar kung saan ito mananakaw ni Dara, habang ligtas at nakahanda ang tunay na kanta. Sa pagbagsak sa bitag ni Jenny, napahiya ng husto si Megan at gumuho ang kanyang karera. Pagkatapos, inawit ni Jenny ang kumpleto at perpektong kanta na lubos na nakaakit sa lahat. Napakunot ang noo ni Dara na pagtanto niyang niloko siya ni Jenny ng napakatalino. Naiintindihan niyang ang papel na ninakaw niya ay walang iba kundi isang di kumpletong draft. Ang pambihirang tagumpay ni Jenny ay nakatawag ng pansin ng malalaking entertainment companies na sabik makatrabaho siya. Mga prestihiyosong brand ang lumapit para sa endorsements, kaya't bigla siyang yumaman at nirerespeto. Ngunit kahit matapos ang lahat ng ito, tumangging tanggapin ni Dara ang pagkatalo. Nagpasya siyang kahit maubos ang kanyang pera, patuloy niyang sisirain si Jenny. Hindi naman talaga kanya ang perang iyon. Pag-aari iyon ni Dio at Amelia. Bukod pa rito, hindi anak ni Dio si Megan, kundi anak ni Freddy. Kaya't inisip ni Dara na maaari pa niyang perahan si Freddy. Sa ganitong pag-iisip, tuluyan niyang isinantabi ang kahihiyan at dangal, nagtipon ng malaking halaga ng pera. Plano niyang gamitin ito upang suhulan ang manager ng grupong BGYIO. Umaasang titigil sila sa pakikipagtrabaho kay Jenny at ikakalat ang paninira sa social media upang wasakin ang kinabukasan nito. Ipinapakita ng kabanata ang obsesyon ni Dara, ang tagumpay ni Jenny, ang pagbagsak ni Megan, at ang proteksyon ni Minji. Bawat hibla ay lalo pang humihila sa tunggalian tungo sa mas malalim na pagtataksil, kahihiyan, at walang tigil na ambisyon. Dumating si Dara sa opisina ng BGYEO sakay ng isang marangyang kotse, tanga ng tatlong malalaking bag na puno ng pera. Sa loob, abala sina Jenny at ang iba pang miyembro sa pag-eensayo ng kanilang bagong kanta. Inakala ni Dara na matutukso ang manager sa napakalaking halagang dala niya dahil kumalat na sa buong mundo ang kasikatan ni Jenny at malaki ang kinikita ng grupo sa pakikipagtulungan sa kanya. Umaasa si Dara na matatalo ng kanyang pera ang mga kita ng grupo. Sa pasukan, nasalubong siya ni Coach Bana at tinanong, "Ano ang ginagawa mo rito, Dara?" Mayabang na sagot ni Dara, "Wala akong pakialam sa'yo, Bana. Hindi ako narito para sa'yo." Pinayagan siyang makapasok ni Coach Bana, ngunit binantayan ang bawat galaw niya habang papalapit sa manager ng BGYIO.
Nang makita si Coach Bana, nagtanong ang manager, ano ang ginagawa rito ni Dara? Sa mga sandaling iyon, inilapag na ni Dara ang 2 bag ng pera sa harap niya. Nagulat ang manager at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito, Dara? Ano ang gagawin ko sa perang ito? Tahasan namang sinabi ni Dara ang kanyang alok. Sa'yo na ang 2 bag na ito kung susundin mo ang aking utos. Itigil mo ang pakikipagtulungan ng iyong mga boys kay Jenny, tapusin ang kanilang joint performances, at sabay tayong magkalat ng kasinungalingan upang tuluyan siyang masira. Nang igiit ng manager ang paglilinaw, lalo pang isinaksak ni Dara ang mga bungkos ng pera sa kanyang mga kamay. Mariing hinihiling ang pagbagsak ni Jenny. Ngunit ang manager ng BGYEO ay tapat at may prinsipyo. Agad niyang ibinalik ang pera sa mukha ni Dara, tinamaan ang kanyang pisngi ng mga bungkos. Itinuro siya at maring sinabi, Dara, hindi mo kami mabibili ng maruming pera mo. Ang pakikipagtulungan kay Jenny ay nagdadala ng mas malaking kita na may dangal. Lunukin mo ang sarili mong pera. Diretsyong tumingin siya sa mga mata ni Dara at nagpatuloy, lumayas ka rito agad o tunawin ko ang perang ito sa tubig at ipapainom ko sa iyo. Wala kaming pangangailangan sa maruming pera mo. Umalis ka na ngayon. Napahiya si Dara at bumagsak na parang bata, umiiyak habang nagkalat ang pera mula sa kanyang mga kamay. Gumulong siya sa sahig, nagmamakaawa. Pakiusap, tanggapin niyo ang pera ko at sirain si Jenny. Sa kanyang kabaliwan, tila nawalan na siya ng katinoan. Sa sandaling iyon, dumating si Minji, tumatawa sa kaawa-awang kalagayan ni Dara. Mahigpit na tumingin si Coach Bana at sinabi, Dara, ito ang parusa sa iyong mga kasalanan, ang nararapat na konsekwensya. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay nabibili ng pera. Ang manager ng BGYIO ay isang taong may prinsipyo at integridad. Sa huli, tuluyang wala nang natira kay Dara kundi kahihiyan. Lubos na napahiya at walang magawa. Napilitang umalis si Dara. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel